POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Ito is kumpanya na nakabase sa Pilipinas. Ang siniservisyahan naman ay mga taga-ibang bansa. Madami silang serbisyo tulad ng sports betting, online casino o mga online sugal. Hindi maikala na nagdala ng maraming trabahong ito sa bansa. Dahil sa mataas sa sahod ay marami ang gustong makapasok sa trabaho nito. Dahil sa mas magandang benefits ay hindi naglaon kaya talaga namang dumami na ang nagtatrabaho sa POGO. Ngunit dahil sa patuloy na masasamang bagay na nauugnay sa POGO tulad ng krimen at seguridad ng bansa. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO. Effective today, all POGOs are banned. Maraming empleyado ang nagulat at naglungkot sa pahayag nito ng Pangulo. Para mas maintindihan natin ang kanilang sentimento, ay nag-interview ako ng isa sa kanila para malaman din natin ano nga ba ang isang empleyado ng POGO. Magandang araw po. Ako nga pala si Lawrence at kasama natin ngayon pwede ko sabihin pangalan mo? Si Darwin. Siya yung makakasama natin ngayon para makausap o matanong natin siya sa mga ilang bagay na may kinalaman sa POGO, dahil alam na natin ngayon yung latest balita sa POGO, yung pagkasara ng POGO, yung utos ng Pangulo. So tatanungin natin siya ng ilang bagay na kumbaga gusto nating malaman. Ano ba yung POGO para maliwanagan natin din tayo kung ano yung POGO. So handa ka na? Ang unang tanong, paano ka nagsimula sa POGO? Kumbaga paano mo nalaman yung POGO? Actually, nung nag-apply ako, hindi siya masyadong sinabi na as in na ganun yung business namin. Parang ang license kasi nila as BPO support. Support talaga company. Tapos, ayun, kalaunan, na-introduce na ang kinikater namin as support is mga offshore gaming. Kaya siya tinawag na POGO talaga na. Ang operation niya is POGO. So, ang operation pala ng POGO, support? Parang sa BPO? Meron talagang POGO na as in strictly siya as mga betting. Yung sa inyo? Pero naman na support lang. Sige. Support means na parang third party ka. Sa'yo tumatawag yung mga customer, gano'n. Parang parang BPO nga? Kayo yung nag-a-approve ng mga application nilang withdrawal tsaka deposit, mga gano'n. Gano'n yung sa amin, gano'n sistema namin. Hindi kami yung direkta na kagaya ng yung ibang POGO kasi meron silang sariling betting site. Yun, doon nag-deposit, direkta yung mga kanila. Kami, parang third party lang kami. Outsource, parang gano'n, outsource, gano'n. Tapos? As in, support lang talaga. May iba-ibang klase ng POGO no? Oo, marami. Yung iba may sariling betting site talaga. Kung titignan mo talaga dun sa PAGCOR mismo, meron pala siyang category, yung casino mismo, indirect casino, mga gano'n, tapos may mga support, may mga BPO lang, mga ganyan lang siya, mga outsource, maraming category, iba-iba. Ibig sabihin yung support lang talaga. May POGO talaga na na sinatawag na walang lisensya, illegal. Marami talaga. Yung sa inyo meron. Sa amin meron na. Yung sa inyo meron. Lisensya? Lisensya. Meron. May lisensya kami sa PAGCOR. May ID rin kami sa PAGCOR na in-issue. Galing PAGCOR na ID. Sabi nung iba, malaki din daw yung diyan. Parang katulad ng BPO, 'di ba? Malaki din yung benefits tsaka yung sahod. Totoo ba? Sa sahod, nag-range naman siya ng 25k pataas. Laki din Pero yung 25k pataas. Yung setup Tapos, ng trabaho, additional bonus, ganyan, incentives. Kasi iba, may allowance yung iba Sa trabaho, hindi naman siya ganun kahirap.
Kasi at monitoring ka lang din naman talaga eh. Hindi siya tulad nung ano, Request no? lang po. Nung mga sa call center, yung parang mga tumatawag. Sasagot kayo ng Hiwalay tawag. kasi hiwalay yung sa CSD, tsaka hiwalay yung sa may mga chat support lang. Ah. Yung mga tawag talaga, yung tele. Oo. May ganun din. May gano'n na. Ang client kasi ng kumpanya na pinapasukan ko is sa ibang bansa. Mm. Parang ano nga, no? Ibang bansa yung indicator namin. Oo. Parang ano nga siya, BPO, pero ang kinagator nyo, yung gaming, online gaming, tama ba? Online gaming. Yun, gano'n. Online gaming. Oo. Sa amin dimidirekta kung may kailangan yung mga member nila. Oo. Pero wala kaming site mismo na masasabi na pagmamayari ng kumpanya. Kaya as in support lang talaga yun. Okay. Sa pagkakaalam mo, ano, secured ba o talagang ginawa ng company nyo yung mga dapat gawin para maging legal o hindi kayo matawag na illegal na pogo? Oo, kasi alam ko nung una pa naman meron na silang permit sa SESA. Sa SESA yung sa Tuguegarao yata yun, saka sa Cebu nakukuha. Meron talaga sila doon sila nagsimula eh. Tapos dinala nila rito sa Manila. Tapos nung dumating sila sa Manila, nag-apply naman sila as yun nga, ng BPO license sa Bagport. Yung ano, 'di ba, itong kailan lang binalita na nga ni PBBM na magsasara na lahat. Lahat wala siyang sinabing illegal o legal. Legal or illegal. Oo. 'Di ba yung sinabing ni PBBM na pagsasara ng Pogo, na ano na siya, na balitaan niyo na ba siya bago yung announcement niya? Bali doon sa issue na yon, tumatakbo pa lang Pangulo si BBM, na-interview siya, alis na talaga siya sa Pogo. Tapos, ayun nga, nung sumaya na ang termino niya, tapos itong taon din na to, medyo nag-pick yung PAGCOR. Ayun, laging may bumibisita sa amin na official ng PAGCOR at tine-check yung mga operation namin. May paghigpit na. Tinatanong yung mga staff, ayan, kung ano yung mga ginagawa nila. Pinaalam nila kung yung talagang kampanya namin walang ginagawa kagaya ng ibang Pogo. Anong ginawa ng company nyo? Kumbaga ano yung mga naging step nila? Kasi yun nga, alam nila na hindi man nagbabadya pero against yung mga mananalo o magiging presidente sa Pogo. Ayun, kasi nung una naman sila, kampante naman sila kasi hindi naman kasi kami ma-distinguish talaga. As in, Pogo talaga directly. Kasi ang lisensya nila is BPO support nga lang. Kaso nga, under kasi siya ng offshore gaming sa category ng hardcore. So ano talaga siya, no? Kumbaga legal naman siya. Yun nga lang, talagang nasasama kayo sa paghigpit. Paghigpit. Gawa nga nung talaga, ayun. Sa mga nangyayari ngayon na issue ng mga Pogo, mga nare-raid ngayon. Pero ito, sa tingin nyo, masasama kayo sa magsasara? O isasara ng company nyo yung company nyo? Inabisuhan na kami. Pero nag-antay pa kasi sila ng tugon galing sa PAGCOR dahil yung lisensya nila ngayon may expire ng October. So pag hindi sila inaprubahan, malamang kasama ka kami. Yun lang. Anong tawag ito? Anong sinasabi sa inyong plano ng company sa mga apektadong empleyado kung sakaling ang magsasara kayo? Yung company naman, dahil nga ayaw din naman na mawalan ng tao, wala silang magagawa kundi sumunod sa utos ng gobyerno. Ibig sabihin, magsasara sila? Magsasara talaga. Anong plano nila kung sakali? Diba kasi madami kayong empleyado eh. Anong magiging plano nila? Halos 600 kami. Ang dami. Wala, magkakabayaran. Yung natural na way, ibibigay na lang yung hindi ba kayo hindi ba kayo kumbaga magtatayo ng bagong company o lilipat? Hindi, kasi di ba yung company nga as
PPO na ako, di ba? Na naka-connected sa Pogo yung trabaho eh. So kung wala nang Pogo sa Pinas, wala nang Pogo sa Pinas o ma-block din yung Pogo, wala kami outsource, wala kami iso-support, di ba? Kasi yun yung kasama namin. Although yung mga client namin nasa ibang bansa. Kaso di sila dito, di napapayagan dito mag-operate ng kumpanya. So pag nagsara talagang sarado na. Parang kasama empleyado. Oo. Oo. Depende kung magka-try silang mag-apply ng mag-apply daw ng IT support na lang. Iibahin na siya. Oo, Hindi niya na Kaso, siya siyempre, Oo. depende pa rin yun kung madidetect sila na galing sila sa ganitong business, di ba? Baka isipin, yun, nag-apply lang sila ng ibang lisensya pero Same pa rin. oo. Yung kumpanya, ayaw naman niyang pag-work from home yung mga tao kasi siyempre sinabi nga ng Pangulo, take down. Tapos, totally wala naman kami ginagawang illegal. Wala naman doon kumaka ng ibang kumpanya na may mga lab scam, text scam, mga ganyan. Wala naman kami gano'n. Wala naman kami mga ganong... Nga lang kasi na nag-group kayo as one. Ayun nasasama kasi lahat kasi as in, option kasi... Pag sinabing Pogo as in lahat, legal tsaka illegal, lahat na yun nga walang magagawa. Sinabi na rin naman kami na gano'n hanggang December na lang. Ibig sabihin wala talaga silang ibang plano kundi sundin na lang yung sa ng Pangulo, no? Oo, sundin na lang talaga. Sa tingin, oo. Kung hindi pa sure talaga na ma-approve yung ma-apply nila ulit na lisensya. Sa tingin mo, 'di ba, maraming nga kayong maraming Pogo, maraming empleyado ng Pogo. Anong magiging epekto nun sa employment? Kasi sigurado marami na namang mawawalan ng trabaho niyan. Oo. Libo-libo, 'di ba? Ang sabi ng gobyerno, meron daw silang nakalaan na proyekto para sa mawalan ng trabaho, di ba? Oo. So, di naman natin sure kung lahat na bibigyan. Tsaka kung ano. At kung ano. Kung ano yung ibibigay na nilang trabaho. Trabaho, di ba? Kung wala rin kasiguraduhan. Kung same benefits din yung makukuha nyo, di ba? Oo. Kaya nga, di ba? Kasi di ba iba rin. Medyo mahirap din sa part mo kasi siyempre ilang taon na rin ako nagtatrabaho doon. Tagal na. Ayun, di ba ganyan? Ang ginasuni sa trabaho talaga na sa pang-office work, di ba? Hindi, tsaka iba yung benefits din, no? Oo, yung benefits din. Habang mo rin yung benefits. Hindi naman mabibigay ng ibang kumpanya yung basta-basta. Malaki maigi epekto nun, malamang kasi libo-libo na naman yung mawala ng trabaho next year. Oo. Yun talaga mangyayari. Last na tanong na. Bawa magsasara na yung Pogo. Ano yung plano mo? Tapos ano yung mga natutunan mo na pwede mong i-share sa mga kumbaga ano yung natutunan mo bilang empleyado ng isang Pogo? Legal naman siya pero yun nga bilang isasara na group intuhan yung Pogo, legal. Group intuhan. Legal. Ano yung ma-share mo? Ano yung natutunan mo? Tsaka ano yung mabibigay mong advice sa mga mag-apply tapos o kaya yung mga kapwa mo Pogo din employee na maapektuhan? Advice? Ako rin mismo kasi kapit lang, no? Kapit lang. Kasi maghintay pa naman din yung company kung mabibigyan sila ng lisensya. Pero sa ngayon, siyempre mag-iisip-isip ka muna kung ano talaga pwede mong balikan na trabaho ngayon. Oo, kasi in case kung maganda naman yung ibibigay na separation pay na company, kung sakali pwede kayo na lang business kung nakayanin naman. Malaki kaya ibibigay nun, no? Depende naman sa years naman ng competition nun, di ba? Depende rin. Tsaka depende rin sa ng company, no? Ng competition nila. Kasi may malaki talaga magbigay. Sabi naman nila, according to law naman doon ng Pilipinas, ang ibibigay nila sa mga tao nilang maapektuhan. Baka half lang. Half times years. Times years na siguro. Oo. Wala tayong magagawa kasi kailangan sumunod naman.
Hindi naman daw kasi sila yung talaga ipipilit pa nila na gumawa ng illegal para lang magtuloy yung business, di ba? Sabagay. Sa totally naman, pwede naman nilang i-apply as for mo. Pero Mm. as in kasi na sinabi kasi na i-totally shut down, Mm. susunod na lang daw sila. So wala ka na Pero bang ang nasa isa pang option nga nila, yun, kundi mag-apply sila as IT services. para hindi na siya Oo, offshore gaming, you know? Oo, mga iba. Mm. Pero sabi naman kasi nila, nakabilang naman daw kami sa kanya, yung meron kasing 12 companies na parang nagpe-petition to para hindi masira kasi purely BPO lang naman ang ang ginagawa. Wala naman talaga gaming. Mm. Wala naman kami mga kasi-casino, mga dealer-dealer na ganyan. Kasi pag pumasok ka ng office, puro PC at ka lang talaga makikita. Eh yun. So, ngayon talaga, medyo mahirap din nung nalaman ng pamilya ko na, kasi alam naman nila, di naman lingid sa akalaman nila na tagalito ako katrabaho. Oo. Ayun, sinabihan na rin nila ako na mag-try na rin ako mag-back up ng trabaho Mag-apply. sakali. Mag-apply. Kasi mahirap din mawalan ng trabaho, di ba? Matapusan pa naman ang taon yun. New Year pa lang. Next year, wala na. Oo, medyo manukot sa office. Yung bang magtatrabaho pa na may inaalala ka na hanggang ganito na lang yung company niya na nagtagal ka rin naman doon. Kaya nga eh. Medyo mahirap talaga. Kaso wala. Siya ng pangulo yun. Anong masasabi mo dun sa mga sa mga katulad mong Pogo? Laban lang. Actually naman siguro may mga plano naman di siguro. Diba? Pero sa mga walang plano, kailangan ulit mag-adjust. Ibang trabaho. Last na talagang tanong, kung sakaling makakausap mo si Presidente, ano yung masasabi mo sa kanya? Gaya din naman ang sinabi ng Commissioner ng PAGCOR, yung Director ng PAGCOR, na kailangan lang talaga maghigpit ng rules, hindi naman kasi kailangan i-take down, di ba? Kailangan lang magkaroon ng mga panibagong rules, siguro higpitan talaga yung mga application nila kung mag-renew ng license, check mabuti. Tapos, sa totally naman, malaki talaga yung kinikita ng gobyerno sa industry ng polo. Laki na pinapasok na tax, laki na binabayaran. Kaya, patingin ko, malaki rin magiging epekto sa kanila niya kung sakali. Thank you. Sa budget nila, malalaman pa nila yan. Sana lang talaga medyo luminaw pa yung guidelines nila. Dito, magkaroon na lang sila ng additional na guidance o rules para di naman lahat maapektuhan, di ba? So, yun lang yung mga katanungan ko. Thank you sa pagtanggap ng interview. Thank you. Okay na? Thank you. Sa pagtatapos ng video na to, isang katanungan lang iwan ko. Sa palagay niyo, tama nga kaya ang desisyon ng Pangulo?